Isinailalim na sa state of calamity ang isang barangay sa Antique dahil sa mabilis na pag-akyat ng mga kaso ng dengue at chikungunya. Patuloy rin ang pagdami ng kaso ng chikungunya sa iba pang mga lugar sa bansa, gaya ng Camarines Norte at Quezon Province. Live mula sa Calawag sa Quezon, may report si Jay Sabale. Jay? Jessica, nababahala nga ang mga residente ng barangay poblasyon dito sa Quezon dahil nga sa pagkalat umano ng sakit na chikungunya. Nangangamba ang mga taga-poblasyon Calawag, Quezon. Marami kasi sa mga residente ang tinamaan ng sakit na ang sintomas ay kahalintulad ng chikungunya virus. Tulad ng pagkaroon ng lagnat na may pananakit ng kasukasuan, muscle pain at rashes. Katapusan daw ng Mayo na magsimulang kumalat ang hindi pa matukoy na sakit. Si Imelda Flamenyo, namamaga ang pisngi pati ang paa kaya agad nagpunta na sa ospital. Po, kasi pagkalabas ko magpa-confine, diba nagpa-confine po ako. Anong findings sa'yo ng ospital? Wala naman nung kasabi, arthritis, gano'n lang naman po kasi wala pa naman daw ang chikungunya ay di nagagamot, gano'n po. Ang ilan, puno ng pantalang katawan at nananakit din ang mga kasukasuan. May butol ako ditong Makati, kinamot ko ng kaunti tapos sa ito'y namamaga yung ganito ko. Masakit na masakit. Hanggang ngayon, masakit na masakit. Buong katawan. Para kang malulumpo. Mga ilan na po, marami na. Pero dito sa akin, halos palibot nagkamayroon. Halos palibot? Dapat po ay mapadalhan kami ng tulong dito na masagpo yung ganyang karamdaman. Siguro po mga 80%. Yung po mga tao naglalakad, kahit po sa karsada, ay sila paingkay-ingkay. Ay kung pwede po sana, ay matulungan po ang barangay namin. Dahil po napakarami po doon may sakit. Ang mga batang araw, apektado na ang pag-aaral. Nagkakaroon ng mga absences because of chikungunya. Nagpagawa na raw ng lab tests sa Research Institute for Tropical Medicine ang Municipal Health Office. Sabi ng may-ari ng isang outpatient clinic sa lugar, marami nga nagpapatingin sa kanya na may mga sintomas nga ng chikungunya. Yung chikungunya ngayon, I think ito ang medyo marami ngayon. Yun ang problema. Wala itong laboratory test to confirm. Walang hindi available sa atin. Sa Antique naman, isinailalim na sa state of calamity ang barangay poblasyon sa bayan ng Patnongon dahil sa chikungunya at dengue. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 500 ang tinamaan ng chikungunya mula Hunyo hanggang Hulyo 6, habang may mahigit 4 na po naman ang nagka-dengue. Isa rito, binawian na ng buhay. Siksika naman sa ospital ang mga pasyente ng chikungunya mula sa Santa Elena, Camarines Norte. Mula Hunyo 4 hanggang 9 lamang, may naitala ng mahigit 300 kaso ng chikungunya sa Santa Elena. At dahil dumarami ang nagkakasakit, idineklara na ang chikungunya outbreak sa Santa Elena. Sa ngayon ay nananatiling takot ang mga residente, lalo na ang may mga edad rito sa may Quezon Province, sa may Kagawayan, dahil nga ayon sa kanila mas apektado daw sila ng sakit kaysa sa mga kabataan. Jessica? Jay, tama ba yung dinig ko? Sabi nung residenteng na-interview mo, 80% yung tansya niya ng mga residente sa kanilang barangay nagpapakita ng sintomas nitong chikungunya? Tama po yun, Jessica. According sa kanya, ang barangay niya dun sa may Santong Angel, 80% sa kanilang mga residente ron ay meron ng araw sakit na ganito. Ngunit ayon naman sa Municipal Health Officer na akin nakausap kanina, hindi naman daw ganun kalaki talaga ang numero. Jessica? Okay. Ano ba yan? Ano ba ang itsura nitong barangay na ito? May along the shoreline ba ito? May malapit na mga gubat? Yung usual na pinagbe-breeding grounds ng mga lamok? Okay, itong barangay Santong Angel, ito ay tawid dagat na barangay at hindi pa namin ito nararating. Ngunit dito naman sa may barangay poblasyon, kung saan marami nga rin kaming nakausap na residente na sinasabing meron ng sakit na ito, maliliit na streets ito at merong mga kanal at maaring dito nga sa mga naipon tubig, nagbe-breed yung mga lamok na nagdadala ng sakit na ito. Jessica? Okay, kumusta naman ang health facilities sa lugar na yan? Natutugunan naman ba yung mga pangangailangan ng mga nagpapakita ng sintomas, Jay?
Doon sa may Municipal Health Office, namimigay sila ng mga gamot katulad ng mefenamic acid. Ito raw ay para maibsan naman daw yung sakit ng kanilang mga kalamnan at binibigyan din sila ng mga gamot laban sa lagnat. Ngunit ayon dun sa mga apektado nitong sakit nga, pansamantalang nawawala lamang yung sakit ng kanilang katawan at bumabalik rin ito. At dito naman yung iba, nagpupunta dito sa may outpatient clinic. Ito is ang private clinic. Meron naman silang alternative medicine na ino-offer. Jessica? Okay, so sapat pa naman sa ngayon, hindi pa naman kinakailangan mag-step in ng health authorities from the province ng Quezon mismo o ng iba pang mga lugar? According naman dun sa may municipal councilor na chairman ng health dito, ang sabi nila ay kontrolado pa rin naman daw nila ang sitwasyon. Ngunit ayon naman sa mga residente nga na nakausap ko at ilang mga opisyal ng barangay, medyo hindi tugma yung kanilang mga statement dahil ang sabi nito mga ito, mukhang dumadami na nga at kailangan ng mag-step in. Maraming salamat, Jay Sabale.